Sa kasaysayan ng mga diktador sa mundo sa makabagong panahon, si Putin na marahil ang nasa tuktok ng listahan nito. Ang kapangyarihan sa autoritarya na sistemang pampulitika ng Russia ay nakatuon sa mga kamay ni Pangulong Vladimir Putin. Sa pamamagitan ng mga loyalistang puwersang panseguridad, isang masunuring hudikatura, isang kontroladong kapaligiran sa media, at isang lehislatura na binubuo ng isang naghaharing partido at masunuri na mga pangkat ng oposisyon, ang Kremlin ay nagmamanipula ng mga halalan at pinipigilan ang tunay na hindi pagsang-ayon. Sinalakay ng mga puwersang Ruso ang Ukraine noong Pebrero taong 2022, kung saan ang gobyerno ay nagbabawas ng mga karapatan at individual na kalayaan upang pigilan ang hindi pagkakasundo. Ang Russia sa ilalim ni Pangulong Vladimir Putin ay mabagsik na hinaharap ang mga humahamon sa Kremlin, o mga nagpapahiwatig ng pagkadismaya sa gobyerno ni Putin sa desisyon nitong paglunsad ng special military operation laban sa bansang Ukraine. Ang mga nagpoprotesta at aktivista ay inaresto o ikinulong, ang mga independenteng outlet ng balita ay pinatahimik, at iba't ibang grupo ang idinagdag sa mga rehistro ng mga dayuhang ahente at hindi kanais-nais na mga organisasyon. Ang crackdown ay nangyayari sa loob ng maraming taon. Ngunit ito ay tumaas sa loob ng mga araw ng Pebrero taong 2022 na pagsalakay sa Ukraine, nang pinagtibay ng Russia ang isang batas na nagsasakriminal sa pagkalat ng maling impormasyon tungkol sa militar, na epektibong nagbabawal sa anumang pampublikong pagpapahayag tungkol sa digmaan na lumihis sa opisyal na salaysay. Maraming tao ang na-prosecute sa ilalim ng bagong batas, at ang mga sangkot sa mga high-profile na kaso ay binigyan ng mahabang termino sa bilangguan. Kamakailan lamang, isang kaso sa St. Petersburg, ang pangalawang pinakamalaking lungsod ng Russia, kung saan hinatulan ng korte ang artist at music hero na si Sasha Skocilenko ng 7 taon sa bilangguan, matapos niyang palitan ang ilang mga tag ng presyo sa supermarket ng mga slogan na tumututol sa digmaan.